Isang mapagpalang araw po, Daisy. Ang tatalakayin po namin ngayon ay patungkol sa feminismong pagtulog. So, ang feminismong pagtulog po, ito po ay teoryang feminismo. Ito po ay isang pananaw sa pagsusuri ng panitikan, sining at lipunan na nakapokus sa kasarian o gender bilang kategorya. Layunin nitong suriin ang karanasan ng mga kababaihan labanan sa patriarkya at itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng karapatan ng babae at lalaki. So, ang feminismong pagtulog po, ito po ay tumutukoy upang makita kung may diskriminasyon o hindi pagkapantay-pantay sa kasarian at kung paano ito maipapakita ang halaga at kakayahan ng kababaihan sa lipunan. So, ang pamagat ng akda ay ang paninda. So, ang may akda si Dr. Maria Josepine Barrios Leblanc. Kilala siya bilang Joy Barrios, isang tanyag na Pilipinang makata, mandudula, aktivista, guro at scholar na nakilala sa kanyang mga akdang tumatalakay sa kababaihan, pakikibaka at pag-ibig. So si Joy Barrios po ipinanganak siya noong Hunyo 29, 1962 sa Quezon City. Educational na katayuan, nagtapos siya sa PhD sa Philippine Literature sa University of the Philippines. Naging professor din siya sa Filipino at Panitikan Pilipino sa parehong universidad. Nakapagturo rin siya sa ibang bansa kabilang ang mga universidad sa Estados Unidos at Japan. Mga parangal naman ni Joy Barrios, Palangka Awards, Carlos Palangka Memorial Awards for Literature, isa sa pinakamataas na parangal sa panitikan sa Pilipinas. Kilala din siya bilang isa sa 100 Women Waves of History noong 1998. So, Balagtas Lifetime Achievement Award at Dangal ng Panitikan Awards. Ang ambag ng panitikan naman ay nagbibigay boses sa kababaihan sa panitikan at ginagamit ito bilang kasangkapan sa aktivismo. Pinapalaganap din niya ang feministang pananaw sa panitikang Pilipino. Ang mga akda naman ni Joy Barrios, una ay ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digmaan noong 1990. Pangalawa, Baylay, mga dula para sa kababaihan noong 1997. Pangatlo, Minatamis at iba pang tula ng pag-ibig noong 1998. Ang pang-apat naman ay ang Paninda noong dekada 90s. Uri ng panitikan ay ang tula. Halimbawa, ang paninda ni Joy Barrios noong dekada 90s, pagkakalathala. So, lagi may timbangan sumusukat sa aking halaga, dalawang tumpok ng nakabuyang-yang na suso, isang guhit ng nakabukang hita. Presyuhan niyo ay hipon na mas mababa sa lamas at lamutak. Laging may palengkeng naglalako sa aking kung gaano kaiksi ang suplot ko sa katawan. Siya'y namang haba ng pila sa sinehan. Kung gaano kanipis ang tumatakip sa aking dibdib, siya namang kapal ng maibebentang comics at magasin sa bangketa. At sabay-sabay na tumataas ang pansayaw na di tumatakip sa hita sa bilang ng mga taong nanonood sa lingguhang programa. Ligaya'y may namimiling hanggang makipagtawaran, nakikipagbaratan o maghamon ng pakyawan. Habang ang babae nakikipagtagisan sa kapwa babae sa ganda at halina, hanggang ang lipunan ay excaparete ng babaeng paninda. At ito naman po ang sanggunian. Ang mga tauhan naman po sa paninda ay ang babae. Sumasailalim sa kababaihang ginagawang paninda
o objektong sexual. Ang mga pangunahing tauhan naman sa paninda ay ang mga mamimili o lipunan, mga taong tumitingin, humuhusga at bumibili, simbolo ng makapang-abusong pananaw. Ang tagpuan naman po ay ang lipunan. Ang buod naman po ng paninda, ito po ay pinapakita sa simula na ang babae ay sinusukat ang halaga batay sa kanyang katawan at itsura na parang isang paninda. Sa gitna ng tula, inilalarawan kung paano siya inilalako sa iba't ibang lugar tulad ng sinehan, bangketa at telebisyon, kung saan mas dumarami ang tumitingin habang mas inilantad siya. Ipinapakita rin na may mga taong tumitingin at tumatawad at ang babaeng ay napipilitang makipagtagisan sa kapwa babae upang mapansin. Sa huli, ipinapahayag na ang buong lipunan ay nagiging lugar kung saan ang babae ay itinuturing na isang paninda. Po sa ginawa naming buod, dito po ay nagpapakita ng kalagayan ng kababaihan sa lipunan gamit ang simbolo ng paninda. So, ibig sabihin po, inilarawan ang babae na parang isang produkto na hinuhusgahan at pinapahalagahan lamang batay sa kanyang pisikal na anyo o ganda. So, sa simula po, ipinapakita na ang halaga ng babae ay nakabase sa kanyang katawan at itsura. Dahil dito, tila nawawala siya ang pagtingin sa kanyang tunay na pagkatao, kakayahan at damdamin. So sa gitna naman po, makikita na ang babae ay inilalako sa iba't ibang lugar tulad ng sinehan, bangketa, telebisyon. So dito po ipinapahiwatig nito na sa media at lipunan madalas na ginagamit ang katawan o kagandahan ng babae upang makakuha ng atensyon. Dito po ipinapakita ang pagtatawad at pakikipagtagisan ng babae sa kapwa babae. So, ibig sabihin nito, napipilitan silang makipagkumpetensya upang mapansin at matanggapin ng lipunan. Nagiging sanhin ito na mababang pagtingin sa sarili at hindi pagkakapantay-pantay. So, sa huli ay tila isang pamilihan na kung saan ang babae ay tinatrato bilang isang bagay o paninda kaysa isang tao na may dignidad at karapatan. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, tayo naman po dadako sa paksa o tema ng akda. Ang pangunahing paksa o tema po ng akda ay ang objectification o pagtrato po sa tao bilang isang bagay. Ipinapakita po sa tula kung paano nawawala ang dignidad ng isang babae kapag tinitignan lamang po siya batay sa kanyang katawan at hindi bilang isang tao na may karapatan at damdamin. Ngayon, dumako naman po tayo sa pangatlong bahagi na kung saan sa bahaging pagsusuring teknikal at estilo. So, ang estilo po ng paglalahad ng tula ay ang deskriptibo at metaporikal dahil malinaw nitong nilalarawan ang kalagayan ng kababaihan po gamit ang simbolismo o gamit ang simbolo at mga matatalinghagang salita. Gumamit po ng may akda ng mga salitang tulad ng palengke, presyo at paninda upang ipakita kung paano nga ba tinatrato ang mga kababaihan bilang isang bagay po na maaaring husgahan at pagkakakitaan. Dahil dito, naging mas malalim at makapangyarihan po ang mensahe ng tula tungkol sa diskriminasyon at objectification ng mga kababaihan. At may mga iba't ibang simbolo po na ginamit sa tula. Una na dito ang palengke at eskaparate. Sumisimbolo po ito sa lipunang ginagawang bilihan ang babae, parang produktong binebenta at tinitignan. Ikalawa naman po ang timbang at presyuhan. Sumisimbolo po ito ng paghusga sa halaga ng babae batay sa itsura, hindi sa pagkatao nito.
Ikatlo naman po ay ang comics at magazine sa bangketa. So, sumisimbolo po ito sa kulturang popular na nagpropromote ng sexualized na imahen ng kababaihan. At ikaapat po ay ang babaeng paninda. Sumisimbolo po ito ng objectification o pagtingin sa babae bilang isang bagay na nabibili. Ngayon, dumako naman po tayo sa wika na kung saan ang wikang ginamit sa tula ay ang wikang di formal. Ngunit makapangyarihan kay simple lamang ang mga salitang ginamit dito. Mabigat at malinaw nitong naiparating ang mensahe ng tula. Ngayon, dumako naman po tayo sa ikaapat na bahagi na kung saan sa bahaging pagsusuring theoretical. Ang teoryang ginamit po namin sa pagsusuri ng akda ay ang teoryang feminismo po. Gaya ng sinabi ni Binibining Perez kanina, ang teoryang feminismo po ay nakatuon sa kalagayan ng kababaihan at sa hindi pantay na pagtrato sa kanila sa lipunan. Sa akdang paninda po, malinaw na ipinapakita kung paano ginagawang kalakal ang mga kababaihan sa isang patriarkal na lipunan. Ngayon tayo naman po ay dumako sa ikalimang bahagi po, sa bahaging bisang pampanitikan o pagpapahalaga. Sa bisa sa isip po, natutunan namin ni Binibining Perez na ang mga kababaihan ay minsang itinuring na kalakal po na sinusukat ang halaga batay sa panlabas na anyo. Sa bisa sa damdamin naman po, habang sinusuri namin ni Binibining Perez ang tula, nakaramdam po kami ng lungkot at galit dahil sa hindi makatarungang pagtingin sa kababaihan. Sa bisa sa kaasalan naman po, natuto namin na mahalagang igalang ang dignidad ng bawat tao, lalo na ang kababaihan, at huwag silang husgahan o ituring na bagay na maaring ipagbili o pagpiyastahan. Dapat pairalin po ang respeto at pantay ng pagtingin sa lahat. Ngayon, dumako naman po tayo sa panghuling bahagi na kung saan ang bahaging konklusyon at mensahe. Ang mensahe ng akda po, sa kabuuan, ipinapakita ng paninda na ang kababaihan ay madalas na ituring na produkto o bagay sa lipunan. Sa pamamagitan nito, ipinapakita ng tula ang pagkawala ng dignidad ng kababaihan dahil sa ganitong pagtingin. Ngayon naman, dumako po tayo sa sariling reaksyon o puna. Ang kalakasan po ng akda ay ang matapang nitong mensahe tungkol sa diskriminasyon at objectifikasyon ng kababaihan. Mabisa rin ang paggamit ng simbolismo at matatalinghagang salita upang mapukaw po ang kamalayan ng mga mambabasa. Samantala, ang kahinaan naman po ng akda ay may ilang bahagi itong mahirap maintindihan dahil sa malalim na simbolismo at matatalinghagang pahayag. Dahil dito, maaring kailangan ng gabay po upang mas maintindihan ito ng ibang mambabasa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat sa pakikinig.